gusto kong i-introduce sa inyo ang CF Moto 800 MT. Ay, nasa Skyway na tayo mga brad. This calls for another expressway series. Let's go! Apakayabang talaga naman, naka-cruise control brad. Ganito pala yung pili ng cruise control. Masarap oh, pwede ka mag-relax. Mga brad, welcome to the Sipon Vlog. Thank you. 6:48 AM. Ano oras kaya tayo makakarating? Good morning in the morning. Pasensya na mga brad, sinisipon ako. And mapapansin nyo, yes, for the very first time in Jejebel's history, naka-adventure bike tayo. And gusto kong i-introduce sa inyo ang CF Moto 800 MT. Ito yung touring version, no? Kasi meron sport version eh. Pero itong touring version yung high-end ng CF Moto. Ganda. Ang sarap sa ears. Alam niyo mga brad, matagal ko nang gustong mag-adventure bike, matry mag-adventure bike na uuwi ng probinsya, because they say na ito yung pinaka-relax, no, na motor in terms of long ride. So meron siyang cruise control, quick shift auto blip, 799cc, 95 horsepower, 75 newton meters of torque, na may 19 liters mga brad fuel tank capacity. Tapos ang bigat niya, curb weight niya is 231 kilograms. Kaya nung unang sampa ko dito, nga pala mga brad, ginagamit ko na to for Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 4 days na. 4 days ko na siyang gamit. And yung unang sampa ko dito mga brad, napansin ko ang taas. Ang taas niya, tapos ang laki nung dito. So, syempre adventure bike eh. Tsaka ang bigat niyang imaniobra. Ikaw pa naman 231 kilograms curb weight, bro. Grabe na yorn. Pero tignan nyo, ang dali niya i-banking. Parang di siya ano eh, parang di siya 230 kilograms oh. Diba? Pero pag imamaniobra mo, ay nako, grabe, ang ganda ng preno. Apakaganda ng preno. Ganda suspension. Oy, nasa Skyway na tayo mga brad. This calls for another expressway series. Let's go! Apakayabang talaga naman, naka-cruise control brad. Ganito pala yung pili ng cruise control. Masarap oh, pwede ka mag-relax. Just enjoy the view. At hindi ka na mahuhuli ng overspeeding kasi naka-cruise control ka lang. Ay, sarap, makakapagpahinga ka talaga. So ito pala yung sinasabi nilang relaxing, no? For this expressway series, pag-usapan natin ang first time experience, no, sa adventure bike ng long ride. Let's go! Alam niyo sa Dubai, hindi mo alam na may toll. I mean, hindi mo mapapansin na dumaan ka na ng toll kasi gaganda ng mga ano nila dun, mga scanner nila.
kahit na ang takbo mo is nasa 80, mababasa at mababasa ka. Ang tawag doon ay salik. Dito kasi sa atin yan, mga expressway, iba-ibang expressway. Doon ay isa lang, salik. Kahit na 80, 90, 100, ganun takbo mo, mababasa yung card mo. Ganun ka-advance sa Dubai. Sana nga ma-adapt yun dito sa atin para wala nang hinto-hinto pag nasa expressway ka. Para mas okay, di ba? Dito kasi sa atin, lalo na kapag nasa mga tolls na, nako, pila na yan. Kahit na sabihin mong sabihin mong may card, may toll, pila pa rin yan. Sana makakakuha tayo ng ganung technology, no? Yung kagaya sa Dubai, para walang tigil yung biyahe, dire-diretso lang at less hassle. So balik tayo sa ating expressway series, mga brad. First hand experience, mga brad, isi-share ko sa inyo yung pakiramdam ng naka-adventure bike. May GS pa sa harapan natin, no? Ano yung one of the best adventure bikes out there. Yan, GS 1250 or yung bago na 1300 or yung Ducati Multistrada Pikes Peak. Alam niyo, mga brad, unang napansin ko, napakabigat niya. Napakabigat. Etong motor na to ay 231 curb weight. Si Koy, pambihira, 195 lang, mga brother. Ang laki na difference, 40 kilos. Almost 40 kilos. Kaya nung minamaniobra ko to, no, apakabigat. Well, given naman yun sa lahat ng mga adventure bike kasi built talaga sila para mag-overcome ng mga mga off-road, semi-off-road. Siyempre, kung mahina yung kaka ng adventure bike, hindi siya magsusurvive sa mga ganong klaseng terrain, no? So, kailangan nila ng mas malakas na kaka at makina. So, secondly, napansin ko, no, maliban sa seat height na mataas, yung torque, hindi siya ganun kalakas. Kasi nga, syempre, mabigat. Kahit na 95 Newton meters of torque to, mga brad, ang bigat eh. So, nagko-compensate yung power to weight ratio, no? 75 Newton meters of torque, 95 horsepower. So, binabalanse niya lang, lalo na 19 liters fuel tank capacity. Pag pinuno mo yun, ang bigat nun. And yeah, sabi ko kanina, 799cc itong motor na to. And trivia lang, yung makina nito, mga brad, ay same sa makina ng KTM Adventure 790, no? Pareho sila, may konting lang differences. Mas lamang lang si KTM ng few horsepowers and few Newton meters of torque. But pareho sila ng build. Also, napansin ko rin, mga brother, na ang taas ng handlebar. Ito pala yung sinasabi nilang relax talaga. Para kang, alam mo yung nakaupo ka sa sofa, tapos nagtuturo ka ng channel sa TV. Parang ganun. And also, yung windscreen na mataas. So, hindi na tumatama yung hangin sa chest ko, dito sa ulo. Kasi, kumbaga, pag nakaupo ako dito, I'm 5'8", almost tiptoe sa CF Moto. And I'm 5'8". Yung dulo ng windshield, nakatutok siguro tingin ko sa baba ko. Kasi yung level ng baba ko pag nakaupo ako dito. So, hindi siya talaga fully covered, which is okay lang. Kasi kapag na-cover yung buo, pambira, ang init na niyan, brad. Ang init na niyan. Kaya okay lang din yung ganyan. At ayun na nga, dito na tayo sa Expressway NLEX. First time ko rin gumamit ng cruise control, mga brad. Napaka-relax. Sarap pala na cruise control, lalo na kapag may speed limit. Ha? Meron pala speed limit? So mamaya-maya sa T-Flex gagamitin natin yan. Pero dito mag-manual muna tayo, mga brother. Woo!
kahit na 231 kilograms tong motor na to mga brad, pag dinadrive mo na siya, hindi mo na mararamdaman yung ganong kabigat. Yun ang maganda sa kanya. Ang sarap niyang iwaswas. In a good way hindi yung waswas na pasaway way. Kanya lang talaga yung torque. Well, pag mga ganitong RPM, feeling ko parang nahihirapan na siya wala pa tayong 120. Feeling ko lang nahihirapan na siya kasi siguro nakakapanibago yung tunog ng makina. Kasi yung mga ganun tunog, mga ganun feeling kay Koy, nasa around 180 na yun Oops! Nakapag 180 na pala ako. But kahit ganun pa man, yung torque niya is mararamdaman mo pa rin even at high RPMs. Hindi naman ganun kalakas pero meron pa rin. Okay din naman sa lane filtering. Not bad. And balita ko, ang kilometers per liter nitong 800 MT ay 25 to 27. Although hindi natin siya mako-compute ngayon kasi kahapon pa ako naggasolina. Kahapon pa ako nag full tank and ginamit-gamit ko na rin siya. Tsaka pambira, napapansin nyo ba yung ang laki-laking screen na yan? Parang tablet na. It's a full color TFT display mga brad, with automatic brightness. Angas nga nitong bike na to kasi grabe yung features niya, pang high end. Tapos presyo niya lang is 560 plus. Sobrang bang for the buck. Kanya lang kasi minsan tayo mga Pilipino, iba yung tingin natin kapag sinabi yung China Pero based sa mga napapanood ko lately ay talaga namang may pangalan na rin na CF Moto. Kilala na rin siya internationally. Kilala na rin siya globally. Meron na sa US, sa Europe, and gusto rin naman sila ng mga ibang lahi. And so far, okay yung performance niya. Lalo na yung suspension mga brad, KYB. Yung suspension nito, napakaganda. What is lubak? Well, given naman yun sa mga adventure bikes talaga. Dahil nga pag mga slight off-road, kailangan nila yun. Pero yung mga ganyan suspension, lagay mo sa sport bike, naku, lilipad ka dyan. Lilipad ka dyan kasi yung rebound, tapos yung upuan, ang lambot. Ito mga bad, realistic review hindi siya technical. Hindi ako technical mag-review. Yung realistic lang talaga. Hindi naman ako maalam sa mga specs Yung mga basic lang, like mga horsepower, cylinder. By the way, 2-cylinder nga pala to, Di ko nasabi kanina. Parallel twin. Woo! Ang sarap mag-adventure bike pala sa expressway. Although hindi siya ganun hindi ganun yung adrenaline katulad ng sport bike or ng naked bike kaya ng mga nagamit ko na before, Pero mga brad, 100% nag-e-enjoy ako. I can do this all day, sabi nga ni Captain America, di ba? Pati yung tunog, ang ganda. Pinakagusto ko dito kapag binobomba siya. O nga pala, hindi na to stock exhaust mga brad powered by Juice or yun, yes. Dahil first time kong mag adventure bike sa expressway, hindi ko siya ma-compare sa ibang bikes. Pero so far, ang sarap dalhin nitong CF Moto 800 MT na to. Hindi ako nakakaramdam ng something weird, Same feeling sa ibang type ng bikes. Yun lang, iba yung stance mo. Very upright ka and mas relaxed. Pati yung paa ko, hindi siya, alam mo yun, naigagalaw-galaw ko siya ng gusto kong galaw, ng comfortable pa rin ako. Kung sa hangin naman, pambira,
Hindi ko ma-feel na 120 na yung takbo ko. Kasi dinideflect nitong wind visor, no? Pero sa ulo ko banda, medyo same feels ng naka-naked bike. Kasi syempre, dyan na dumediretso yung hangin. Adventure bike, man! Ako kasi, mga brad, ako yung tao na mahilig sa adrenaline. Adrenaline junkie. Pero, nag-enjoy talaga ako. Nag-enjoy ako dito sa CF Moto na to. Sana makapag-try pa tayo ng ibang adventure bike. Gaya ng mga GS, Multistrada talaga yung gusto ko eh. Forma, sa specs, ang ganda. Yun lang, di ko gusto yung tunog niya kasi. Sa bagay, hindi rin naman ganun kaganda yung tunog ng GS. Pero, ang pinaka gusto kong tunog, wow, nagbibinata. Ang pinaka gusto kong tunog na adventure touring bike ay yung BMW S1000 XR kasi 4-cylinder yun mga brad. Napakaganda, pati forma ang ganda. But mas matimbang pa rin syempre yung forma ng Multistrada para sa akin. Ang ganda talaga nun. Alam niyo mga brad, re-recommend ko to sa mga tao na gusto ng ng chill long ride, no? Makapagmuni-muni ka, makapag-isip-isip ka nang hindi ka nagmamadali. Yung gusto mo na saktuang ride lang, gano'n. Pero yung malayuan, alam mo yun, yung hindi ka masyadong gigil, saktuan lang na ini-enjoy mo lang yung ride, ganyan. If ganun yung riding style mo, Brad, para sa'yo yung adventure bike. Hindi mo alintana yung diba? Hindi mo alintana yung oras. Gusto mo lang mag-relax habang nagmumotor. Brad, para sa'yo yung adventure bike. Lalo na if gusto mo yung mga may slight off-road na may camping. Naku! Isa yun sa gusto ko i-try mga brad. Slight off-roading, tapos magka-camping, no? Isa yun sa gusto ko i-try. As in talaga. So kung matry yung aakyat somewhere, tapos magka-camping, mag-overnight, magtatayo ng tent, ganyan. Isa yun sa mga gusto ko matry mga brad. Sana nga makahanap ako ng ganong grupo no? Para syempre, pag first timer ka, meron ka makuha ng experience and knowledge from them, no? Baka kasi kapag yung may kasama kang community sa mga bagay na ginagawa mo, syempre, may mga tao na magtuturo sa'yo, may mga mag-guide sa'yo, ganyan. Ay! Oh, may laban din naman yung torque niya kahit papaano, kahit na mabigat siya. And engine heat, hindi ko nararamdaman kasi nakamaong pants ako, maong na riding pants. Sayang, sana nung Ironman pa to nasa atin, no? Para ito na yung ginamit natin, hindi tayo masyadong pagod. Although, syempre, hindi naman ako nagsisisi na si Tensho yung gamit natin. Kasi yun talaga yung dream bike ko nung araw. Ibang klase to. Hindi ko lubos akalain. Wow! Hindi ko lubos akalain na China bike tong gamit ko. Grabe, ang ganda ng performance. Suspension, power. Woo! Hands down. Uy, merong Africa Twin sa likod. Ano yun, GS? Mga adventure bikes. Ah, hindi! Pareho! 800 MT rin, no? Wow, Street Fighter. Sana Halls. Angas, ganda ng kulay, oh. Bago pa, wala pang plate. Grabe yung RPM nito mga brad. Kumbaga sa pasensya, parang mahaba yung pasensya niya. Kasi tingnan nyo, 11,000 lang pero ang haba from 0 to 9 until yung red line niya na 10, 11. So itong mga adventure bike, mga mahabang pasensya yung mga yan. Ay na, cruise control tayo mga brad kasi wala lang, gusto ko lang gamitin. Para mapahinga din yung kamay natin, hindi tayo mapagod. Cruising tayo at 120. Woo! Sarap ng buhay sa adventure bike.
Woo! Okay, goodbye cruise control. So para putulin mo yung cruise control, either i-switch off mo dito or i-engage mo yung brakes o mapuputol yung cruise control mo. Dito na kasi tayo sa Ordinary City exit. Pambira, nag-enjoy ako doon. Nag-enjoy ako talaga kahit na hindi tayo takbong natatay ngayon. Enjoy pa rin naman. Chill mode, enjoy. Tapos tama sound trip lang oh. Tapos bangin-bangin lang oh. Tamang bangin lang dito sa Gedli oh. Oh, oh, diba? Uy, banking. Pag sumagi tuhod mo dito sa adventure bike, pambira, malupit ka. 9:15 AM. Medyo mabagal tayo sa biyahe natin sa adventure bike. Pero di naman tayo pagod, 'di ba? Mas gusto ko 'yon. Pero syempre, adrenaline junkie pa rin tayo mga brad. Hindi nyo na maaalis sa akin yun. Siguro sa edad ko to, nandun pa rin ako. Kamusta naman siya sa traffic? Okay naman, very nimble no? Yung itsura niya, parang hindi siya ugma sa gaan niya sa kalsada. Oh, mga brad, kasi nababanking ko siya. O, tignan mo. Oh. Para lang small bike feeling. Mas nagaganyan ko pa nga siya kaysa kay Kuy. Siguro dahil top heavy siya, kaya ang dali niyang iwaswas. Alam mo yan? Naintindihan ko na ngayon bakit tumatayo yung mga naka-adventure bike, kasi yung hangin. Kaya pala sila tumatayo. Wala naman ako masyadong kwento sa inyo kasi first time pa lang naman natin ito nag-adventure bike. So, paano mga brad? Tapusin na natin dito tong ating expressway area. Wala tayo sa expressway. Nandito na tayo sa bayan-bayan. Pag may mga ma-observe pa ako sa adventure bikes, ito pa lang naman yung na-try natin so far. And long ride agad, diba? Balita ko kayo mga brad sa mga kabrad natin dyan na adventure biker. Baka may mga inputs kayo mga brad, comment nyo lang. Binabasa ko lahat ng comments kasi di naman doon karami nagko-comment sa akin kaya nababasa ko lahat. Huwag kayo maglala, kahit na dumami na yan, babasahin ko pa rin yan. Pangako sa inyo. Grabe yung torch tsaka yung nimbleness niya. See you when I see you. Alam niyo na yan, lagi sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!